Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, kampante si Ador nang pumasok sa bahay sa Bukirin. Isang dapit hapon nang bigla niyang marinig ang tila isang napakalaking nilalang. Sa paglinga niya, nakita niya ang isang kakaibang anino, isang anyong hindi niya kilala. Nang buksan niya ang pinto, bigla itong nawala, kasabay ng muling pagaspas ng pakpak sa dilim ng paligid. Nakaramdam si Ador ng takot. Parang may nilalang sa bubong. Isang aswang na nagmamanman sa kanya. Nataranta siya at agad niyang tinawagan si Gadon. Habang kausap niya si Gadon, tumawag naman si Marlon kay Artemis na muling nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya ni Artemis ang makapag-aral sa isang bansa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nakarinig si Artemis ng tunog, parang muling pagaspas ng pakpak. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit, mas nakakatakot. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Sa ngayon, school bus na lang talaga ang masakyan ng mga apo kong pupunta sa paaralan. Paano kasi? Nandito rin naman si Ador. Siya ang driver sa farm.
Tuwing umaga, ganito na lang ang takbo ng buhay. Habang nakikita kong lumalayo ang mga apo ko, nandito pa rin ako sa bahay na itinayo namin noon ng asawa kong si Anselmo. Hoy, si Anselmo, isang politikong tapat. Ang dating pinagmulan ni Gadon. Mabait. Mabait si Anselmo. Maalaga sa mga tao. At dahil doon, tinanggal siya sa pwesto. Hindi na muling nabigyan ng pagkakataon hanggang sa matapos ang termino niya. At ngayon, parang inuulit ng tadhana. Si Gadon, dumadaan sa parehong landas. Ngunit, napakalaki ng pinagkaiba nila ng kanyang ama. Totoong tapat at malinis si Anselmo sa kanyang serbisyo. Pero itong anak namin, Diyos ko, sana mali ang kutob ko. May nararamdaman akong iligal na ginagawan si Gadon. Si Mr. Gadon na naman ang tumatawag. Hello, amigo Gadon. Amigo Artemis, salamat naman at agad kitang nakontak. Ano ang mitutulong ko sa iyo, amigo? Alam kong abala ka. Pero gusto kong i-update ko sa iyo ang negosyong sinulan ko. Mhm. Yung pinondohan mo rin noon bilang dagdag na kapital. Yun ba? Parang hindi ko na masyadong nasubaybayan yung negosyo na yan, amigo. Bakit naman? Malaki rin ang kita roon. Akala ko nga, minaliit mo lang yon. Hindi naman. Pero ano nga ba ang balita? Malapit nang magbunga, amigo. Yung una kong sinimulan na buy and sell, lumalagot na. Ayos kung ganon. Tumawag lang ako para ipaalam sa iyo na kumikita na ang perang pinuhunan natin. Magandang balita yan, amigo. Gusto ko ring malaman kung meron ka pang ibang plano. Baka gusto mong maging kasosyo rin sa iba pang business venture. Sa totoo lang, wala akong bagong negosyo ngayon. At kung meron man, sapat na yung ipinuhunan ko na pandagdag sa kapital mo. Ganon ba? Para wala na akong naririnig na interes mula sa iyo, amigo. Hindi naman, medyo nabura lang sa isip ko yung negosyo mo. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong pakialam. Sa bagay, maliit lang naman para sa iyo yon. Kumbaga, barya lang. Barya? Oo, pero syempre, meron naman tayong kasunduan. Kung gusto mo, ipapasok ko sa account mo ang kita mo. Mabuti naman kung ganon, pero magbibigay ako ng ibang account number. Doon mo na lang ipadala ang share ko. Okay? Ganon na lang, amigo. Salamat sa oras. Bye. Bye. Tama. Minsan nakalimutan ko na rin yon.
Hindi ko naman talaga pinagkakakitaan ng pera. Pero kausapin ko si Riani tungkol sa plano kong iyon. Oh, grabe ang init. Nasaan na kaya yung matandang jablang yun? Bira lang siyang pumupunta rito. Pero paswerte siya. Wala siyang inaalalang pamilya. Wala siyang problema. Dahil mag-isa lang siya. Oh. Pero, tahimik ang buhay ko. Tama, nandito pa rin sa farm. Pagod na ako. Pero, ganun naman ang sitwasyon ko. Wala namang sinasabi si Sargadon. Parang wala siyang pakialam. Oh. Ay, madilim na. Pupunta na ako sa rest house. Di bali, at na-check ko na ang lahat ng alaga. At wala namang problema. Ay, pupunta na ako sa rest house. Di bali. Nakapagluto na ako ng gabihan ko. Kakain na lang ako. Tapos, matutulog na ako. Ano yun? May lumilipad. Umalis. Ano yun? Parang malaking hayop dahil malakas ang tunog ng pagpag niya. Ano to? Alibot? May alibot dito sa rest house? Oy! Lumabas ka, alibot! Anong ginagawa mo dito sa bahay? Wala kang makakain dito. Naku po, parang tumigil sa bintana. Umalis na. Umalis ka na. Lumipad na paitaas. At salamat. Umalis din yung alibot. Akala ko tapos na ako nun. Pero, parang mas malaki yung naririnig kong lumilipad. Naku po, baka aswang na yun. Naku, Diyos ko, may aswang dito. Naku, isasara ko yung pintuan at bintana. Baka kainin ako ng aswang. Naku, makakatakot. Oh, Mama. Gabi na. Pero bakit nandito pa rin kayo sa sala? Hindi ako makatulog, iho. Kaya nandito pa rin ako.
Nanonood ng telebisyon. Oh, iho. Mukhang marami kang iniisip. Wala naman masyado, Mama. May tumawag lang kanina sa akin. Isang matalik na kaibigan. Ganun ba? Oh, may tumatawag ulit. Oh, si Ador. Ano? Si Ador? Gabi na. Baka may problema. Kalokohan na naman siguro ang ipaparating neto. Sagutin mo na, iho. Baka may mahalagang sasabihin. Sige, Mama. Hello, Ador. Ano, Ador? Sir, patawarin niyo po ako kung na-estorbo ko kayo. Hindi ko na kasi kayang itago, sir. Ano yan? Sabihin mo, Sir, may aswang dito sa farm. aswang. Ano yung sinasabi mo na aswang? Oo, sir. Nakakatakot. Malaki. Parang halimaw na lumilipad. May aswang sa farm? Opo, sir. Aswang talaga yun. Kaya pakiusap lang, sir. Pupunta na Ano po ka ba kayo. naman, Ador? Pinapapunta mo ako sa farm ngayong 10 oras ng gabi. Bukas na lang, sir. Patawarin po niyo ako kasi takot na ako, sir. Kalokohan yan, Ador. Anong sinasabi mo dyan, ha? Matulog ka na nga lang. Pinatay mo na ang cellphone mo. Ano daw? Ano ang sinasabi ni Ador? Aswang? Oh, Mama. Sabi niyang may aswang sa farm. Pero kalokohan yon. Diyos ko. Baka naman totoo. Kalokohan yon, Mama. Huwag niyong isipin niya. Sige, matulog na kayo. Lumalabas ako tuwing ganitong oras. Gabi. Sa mundo ng tao. Tahimik. Habang ako'y kabaligtaran ang nangyayari. Ito ang oras ng aking mga misyon. Dadaan lang ako sa rooftop. Sayang. Napaaga ang pasok ni Ivana sa kwarto. Sino kaya itong tumatawag? O, si Marlon. Hello, Marlon. Hello po, sir. Pasensya na kung naistorbo ko po kayo. At gabi pa riyan sa Pilipinas. Hindi naman. Di pa naman ako natutulog. Ganun ba, sir? Kaya ako naisip na tumawag. Baka gising pa po kayo. Ano yan? Kumusta ka na? May mahalaga bang sasabihin ka sa akin? Wala po naman, sir. Gusto ko lang magpasalamat. Ito na naman tayo. Bakit ba naman ikaw ay nagpapasalamat lagi sa akin? Nagpapasalamat ako dahil sa malaking pagkakataong ibinigay niyo sa akin para maabot ko ang pangarap ko, sir. Ano yun? Magpapatuloy na ulit ako sa pag-aaral dito sa Amerika. Alam mo, Marlon, talagang para sa'yo yan. At sa totoo lang, malaking biyaya rin para sa akin. Sir? Gusto kong sabihin, alam mo na kung gaano kasaya ang nararamdaman ko. Para sa'yo, Marlon. Salamat po, sir. At uulitin ko,
Handa akong maglingkod sa inyo. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Kaya mo yan, Marlon. May tiwala ako sa'yo. Sana nga po, sir. At gagawin ko ang lahat. Salamat po ulit. Tatawag na lang po ko ulit, sir. Bye. Sige. Bye. Si Marlon talaga, oh. Hindi maubos-ubos ang pasasalamat niya sa akin. Ah. Ano yun? Ah. Hindi magkaandang kutob ko rito. Oh. Ah. Kailangan kong pumasok sa malaking bodega. Oh. Nasaan ang remote? Oh. Ayan. Ah. Papasok na ako agad. Hindi ako dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan kong malaman kung ano yung umiikot sa itaas ng aking bahay. Tingnan ko nga. Kung hindi mababahala ang sino mang makakita ng isang katulad kong nilalang sa mundong ito. Hindi talaga pumapalya ang galing ko sa paglipad. Sabi ko na nga ba, yun ang sasakyang nakita kong naglaho sa himpapawid kanina. Delikado yun. May armas. Halibot! Ay, umalis na tayo rito. Dali! Sabi ko na nga ba eh. May kakaibang nilalang na lumilipad. Malapit sa bahay ko. Ngayon, bigla siyang naglaho. Gamitin ko ang teleskopyo. Yun. Nakikita ko na. Naglaho sa mga kabahayan. Hindi ako pwedeng basta-basta lalapit ngayon. Baka magigising ang mga tao. Bumalik muna ako sa aking tahanan. Hindi pala. Mas mabuti. Babalik muna ako sa pinagmulan kong mundo. May dapat akong puntahan sa lihim na laboratorio. Sino kaya ang kalaban ng aking lahi na sumunod sa akin dito sa mundo ng tao? Hindi lang isa ang kaaway namin. Marami silang nagkakaisa para wasakin ang pinagmulan kong lahi. Kailangan kong tuklasin kung sino siya. Ngunit hindi pa ngayong oras. Hintayin ko muna ang kanyang pagbabalik. Nararamdaman ko na ang simoy ng hangin. Papasok na sana ako pero gusto ko munang manatili rito sa rooftop. Kasi
Alam kong dito ko makikita si Artemis. Dito rin siya madalas magpalipas ng gabi kapag hindi makatulog. Ha? Si Talia yun ah. Papunta rin siya dito sa rooftop. Ay, akala ko talagang may tao dito sa rooftop kasi may nakailaw. Ma'am Ivana, bakit nandito ka? Hindi ako makatulog. Kaya naisip kong dito na lang magpahangin. Pero dapat pasok na rin ako. Ako din. Bigla akong nagising. Kasi parang may narinig akong ugong ng sasakyan na galing dito sa itaas. Pero baka helicopter lang. Sabi nila, may nakita raw kanina. Oo nga. Parang narinig ko rin yung ugong na yun eh. Ano kaya yun? Ewan ko. Baka guni-guni lang natin yun. Malay mo, may dumaan lang sa kalsada. Sige, pasok na tayo. Baka ibang tunog lang ang pinagmulan. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo